And it's the Bago Filipino Podcast, episode number 7 na po tayo, mga kababayan. Kasama pa rin natin ang tropa, Paolo Bejones po, with resident philosopher / comedian Alex Calleja. Yan, happy to serve! Wow! Parang SM ah. Parang SM ah. Ang pulso ng masa, May Boss go. Toyo. Ayan, May kamusta kaugnayan. tayo lahat? Si Toy Tumamen, geng. And the belle of the ball, Isabel Nasa. Hello, mga Filipinos listening. Mabuhay. Ano ba to? Para kang may slogan. Oo. Sa next episode, dapat meron ka na. Okay, so may happy to serve na tayo dito. Catchphrase, may catchphrase Oo. sa isa. Ayan. Ang ating topic ngayong episode ay ang bagong Pilipino ay wais sa pera. Kung kaya't inibita natin ang isang may PhD sa sociology, si Doc Alexander Alex Dagalea. Good afternoon, everyone. Ito, early warning pagpasensya naman ng mga kasama ko, talagang magulo sila. Okay lang. Hindi naman sila, silang itong dalawa lang. Alex Calleja. Alex the Calleja. O nga, no? At kung dun pa lang natatawa ka na, this episode is doomed. Okay, so pag sinabi nating wais sa pera, financial literacy, parang napakalaking salita. Anong ibig sabihin ng financial literacy? At base nga sa salitang yon, ilang percent ang financially literate na Pilipino? Well, as far as I know, ang financial literacy is that you have the knowledge, and you have the grasp of yung finance terms, financial terms, and then for some, they would use financial literacy as also application of those financial terms. Pero iba naman, may ginagamit sila mga term na financial capability. Iba yung knowledge lang at yung the confidence to apply it. At ilang percent ang financially literate na Pilipino? Yan ang I'm not sure about ngayon kung ano. Yan, sinasabi nga nila medyo mababa kasi ang figure na yan. No? Dahil pag sinabi natin financial literate, ibig sabihin alam nila kung anong pwedeng gawin sa pera, How to spend it wisely. how to spend, how to save, how to invest. No? So yun ang mga pag-usapan natin ngayong araw na to. So, wais sa pera. Isa naman, wa is the pera. Wa. Tama. Pero ano ba yung sociology? Akala ko nga pang tungkol to sa mga sosyalan. Di ba? Hindi naman. Sociology in general is study of society and the relationships na present sa society. So doon pumapasok yung financial literacy. Pwede rin siya Doc, papasok din. dito sa amin, 50% po ang literate, 50% kami dalawa Oo, po. oo. Dalawa po ni. Kami mga Turuan. sociology, yung pala yung yun ang meaning ng sociology. In Right. a nutshell, yes. Kasi ang ginagawa niya ay tinitingnan niya yung pattern of behavior ng mga kababayan natin. On how La- to Lalo pagdating sa Society. spending, sa mga spending habits natin, kung paano tayo mag-save, anong perception natin, at anong tingin natin sa pera. Right. So, Doc, bigyan mo nga kami ng mga malulupit na mga insights dyan regarding dyan sa mga, paano ba maging literate when it comes to financial, kasi ako, actually, di ko alam kung may masasabi akong tama rito kasi medyo tayo kalye lang tayo. Ang alam lang natin is pagka kumita tayo, magtitira tayo ng para sa atin. Tapos yung iba, gagastusin natin. So, hindi ganun kalawak yung kaalaman ko when it comes to financial literature. Kakala ko nga, sosyalan lang to, sociology na to, iba pala to. So, bigyan mo naman kami ng... Hindi, it's not, sorry. Ano naman kasi, pag sasabi mong financial literacy, kailangan din, alam mo saan kumuha ng pera, of course, yung paano ka magtatrabaho, and also how you save it, and also how to spend it properly. Hindi lang ibig sabihin na kung financially literate ka, hindi ka nagagastos. Yes. Gagastos ka pa rin. Of course, pero Sa alam tama. mo sa tamang paraan. And also, part na rin doon ang iyong planning. Na hindi ibig sabihin na, okay, may pera ka nga ngayon, wala ka namang plano. Later on, nauubos mo yung pera mo. Yun ang kailangan natin. Marami tayong kakulangan. Yan ang kailangan may share kasi ako as ako mismo sa akin, wala pa, may mga plano pero ang hirap ang hirap. Ikaw ba, Sir Alex? Ako may nagkapera tapos Wala. hindi ko alam kung anong negosyo ang tamang investment. Oo. Kasi nag-attempt pero nababagalan. Alam mo yun, pero hindi naman nalulugi. Pero nababagalan kasi gusto mo kagad magkapera. So, yung pera ko nakatago muna sa bank while waiting for the right time
to invest. Oo. So hindi gusto ko malaman ngayong sa episode na to Mm-mm. kung ano ba yung tamang gastos, Yes. tamang paraan ng pagkita, at tamang pag-ipon, at tamang pagnegosyo. Kasi kahit pag hindi po kita negosyo ka, mali. Tama Para sa akin, financial literacy is ang ginagastos mo ay mas mababa sa kinikita mo. Mm-mm. Yes, living below your means. Yes, live below or within your means, di Oo. ba? Kasi marami tayo kahit na malaki ang kita, malaki din ang gastos or mas malaki ang gastos. Ayan, Pakahirap. may ikwento ako dyan. Mm. May kilala ko noon. We used to work sa abroad, no? And then, Tago natin sa pangalang George. Hindi, ganun. lumapit siya sa akin, kasama ko yon. And sabi niya, Kuya, hirap ako kasi hirap yung pag-support sa family. Alam ko malaki sweldo niya. Tinanong ko, magkano ba sweldo mo sa Pinas noon? Nalaman ko, kung ano yung sweldo niya namin sa abroad, 10% lang yung sweldo niya sa Pinas. Ganun lang kaliit. 1/10 lang. Sabi ko, ikaw nagsusupport sa family mo? Sabi niya, oo. Sabi ko, nabuhay naman kayo. Sabi niya, nabuhay kami. Ngayon, ano problema mo? Hindi ko rin alam. Hindi mo na mapagkasya. So let's say, for example, 15,000 yung sweldo niya dito sa Pinas. So 150. Oo, nakasya niya yun nung dito pa siya sa Pinas nagtatrabaho. Kasya ng pamilya niya. Nung lumipat siya abroad, 150,000 yung sweldo niya. Kulang pa. Kasi Kasi parang, mas marami ng gastos. mas marami ng gastos, disposable income na hindi mo akalain. Gastos abroad? O gastos? Family. Pinapadala niya lahat? Yes. Pinakamalala nga ginawa niya. Same person lumapit sa akin. Sabi din niya sa akin, Kuya, anong mas maganda? MacBook Pro or MacBook Air? Sabi ko, depende sa gamit mo. Sabi niya, for video call sa mama ko. Sabi ko, ba't ka MacBook Pro? Mag-Air ka na lang o yung mumurahin na computer na laptop. Binili niya MacBook Pro. Kahit nga cellphone, pwede ka naman. Oo. Bumili siya ng MacBook Pro for video call. Ang ganda yun at kailangan ang bibilin mo, depende sa gagamitin mo. Yes. Paano mo gagamitin? Oo, tama. Naitanong mo ba sa kanya kung bakit? Yun ang mga choices niya? Oo, sagot lang niya, wala kuya eh. Doon mo makikita yung decision making ng mga tao. Parang ang sakit nun Actually, ganun talaga eh. Mm-mm. Minado, ganun ako eh. Minsan, ang dami natin binibili na hindi natin kailangan. Kasi lalo sa part ko na dati, hindi ko naman nabibili lahat. So ngayon, parang nung lumalaki ako, yung bata ko, dami kong hindi nakukuha. Kasi frustrated ako na hindi ko makuha. Ngayon, parang lagi ko siya na tinitingnan. Eto na, meron na ako, nakuha ko na. Nakaka-proud in a way na nakakabili ako. Pero pag nakikita ko nga na nakatambak lang doon, sabi ko, Pero ang advantage mo, Boss Toyo, ay nabebenta mo kasi. yun nga lang. Pagka binibenta ko din. Tama pa kinabangan. Pero sa Pinoy Pawn Store to, sa personal ko lang, kunyari may bumili ako ng motor. Dati kasi, childhood dream ko na magka-motor. Never ako nagkaroon ng motor. Lagi akong angkas, nangihiram ng motor. Kasi wala talaga. Ngayon, sa katutak na yung motor, pag nakikita ko, natutuwa ako. Yung puso ko masaya. Oo. Pero in a way, naisip ko rin, parang mali nga eh. Parang, there are more ways to spend, di ba? Tama ba? So, kaya ako, makikinig ako dito sa usapin na to kasi malamang marami tayong matututunan. So, lahat din ng mga nakikinig at manonood, makinig kayo sa kanila, wag sa akin. So, sinabi natin na pag-usapan natin yung mga tamang investment. Meron ka bang experience na investment na pinasok mo yung pera sa isang bagay and maganda ang naging resulta? Lumago siya? Hindi yung mga open-minded ka. Hindi yung mga ganyan. Both sides. Meron din akong almost na-traumatize ako. Yun. Doon tayo. Yan ang mga gusto ni Alex, yung mga trauma eh. May iwasan. Hindi. Yung una, nasa ako nun. Nasa overseas din kami nun. No? So, nag-invest ako sa bangko. No? Sa stocks through the bank. Wala pa akong alam nun. So, bara-bara lang. So, pina-invest ko yung buong life savings ko. Sa bangko? Yes. What do you mean bangko? Time deposit? Ano siya? I-invest talaga nila sa stocks. Bangko ang High in risk charge. yun eh. Oo. Okay. Timing yun yung... Pandemic. Hindi, yung 2008 na financial. Yung crash? Oo, nag-crash. So lahat ng life savings ko naiwan 1/3 na lang. Magkano itong Hindi ko lang sabihin. So 1/3 yung naiwan, ipo-pull out ko na sana. Buti pinigilan ng bank. Sabi nila, wag mong i-pull out hanggang Bumas ulit. Oo, bumalik. So sa bank yan. Oo. Punta na tayo sa bank. Mm. Ilang percent ba dapat ng pera mo ang ilalagay mo sa bangko? Meron ba percentage na kailangan? Ako, nagmamax lang ako ng kung ano ang insured ng bank. Which is 500,000.
Ganun ba? Ang bawat bangko kasi, meron silang tinatawag na, member sila ng tinatawag na PDIC. Yes. Diba? So, deposit insurance yan. Pero ang limit ay 500,000 per account. So, pag nag-bankrupt yung bank, kahit magkano yung pera mo ron, 500. 500,000 lang makuha mo. Okay. So, the rest of the money, Doc, nasa isang safe? Ano ba? Nasa isang Hindi naman. alkansya? Ano, nasa yung pera? Lugi ka, co-op. Co-op, ayun. Oo. Ano naman yung co-op? Like ko yung Ano ba narinig co-op? Co-op kooperatiba. Yes, cooperative. It's an organization na pare-pareho kayo ng gusto na lahat kayo yayaman. Okay, so parang Pare-parehong gusto. Pakilinaw nga po. Ibig sabihin yan. so, lahat kayo magiging parang co-owner kayo lahat ng co-op. Okay. Okay? Okay. And then, of course, mag-i-invest kayo doon, may mga shares kayo. Doon din kayo, kung kailangan nyo mag-loan, doon din kayo maglo-loan. So, Oh. paano kumikita yung co-op? Kung example, members tayong 5, Okay. co-op. So, nag-invest tayo ng pera natin. Nag-ambag lahat. Oh. Kung siya maglo-loan, magbabayad siya ng interest. Alright. Instead na maglo-loan ka sa bank, dito ka na umutang. Co-op. Hindi, kasi i-invest din yung para pera sa iba eh. Ah, So at least yung babayad mo na interest sa bangko, dito mo na kikitain na nating 5. Parang mga AMSLay. Pero ano, Oh, yes, yes, yes. Tama, di ba? Oo, tama. Oo, yata Amslay, yes. AMSLay. Oo. apply. Sa mga military Mga personnel. military. Yes. So, nag-invest sila doon, naghuhulog, tapos doon sila naglo-loan. Pero Pero dapat member ka ng ano dyan. Dapat, Yes, ano, dapat military. Member ka dapat Mga ng military. sector, no? Oh, pero marami namang co-op na open to everyone. question. Oh. Magtayo tayo ng co-op. Sige. Parang Ayun na. scam dito Magpautang tayo. Ngayon na. Oh, okay Sino, pala yun. sino ang nagde-decide kung saan i-invest ang pera? May board naman eh. Yung co-op mismo. Ito na yung board. 5 tayo. Okay. Oh. Sila din mag-iisip. So, pag nakakuha, pag yung pera natin, i-invest din natin sa ibang business yan. Mm-mm. Tapos, pwede rin mag-loan yung mga members. Yes. Bagong Pilipino co-op. Same din yan sa bangko. Ganon din yan. Di ba? Kinukuha nila yung pera natin. Iilan Walang lang y- interest, maliit. pero iilan lang yung owner sa bangko. Oo. Co-op, ang nakakautang yung Mga miyembro. lang. So kung libo-libong miyembro yan na lahat may contribution, Oo. lumalaki yung pot na pwedeng Yes. gamitin for the loan. Paano kung lahat gustong umutang? Go! Kung kulang na kung maliit lang yung pondo. Laki ang pondo ng mga co-op. Abot malaki yung member. Nagbi-billion ang co-op. Oh. Talaga? Wait. So, pag nag-member ka ng co-op, may babayaran ka, no? Tama. Shares. So sa oo. tingin mo mas okay ang co-op kaysa sa bangko? Bank or co-op? Or, personal experience. Pressure. Bangkor ko. Mas malaki ang interest sa co-op. O, yuyari ka sa mga bangko. Sige, pag-usapan natin Totoo yung naman. pag-usapan natin yung specific experience mo sa co-op. Ano yung nangyari? Paano ka na-alok? Meron bang humatak sa iyo sa isang cafe? Paano ba? Ay, hindi Kasi naman. pang co-op. Ang mga co-op na, ano, WeConnect co-op. Ano ba yung mga pangalan? Ako Mga sure eh. may mga pangalan kayo na alam? Akala ko, yung unang naging member ako ng co-op is FICO. First, ano ito? Credit Community Cooperative ba? Sa FICO siya. Right. I think they have a branch here. So, malaki na ang mga co-op ngayon. Okay. Habol tayo sa co-op. Mga magkano yung contribution ng mga miyembro? I think, 5K lang ang minimum. Hindi ako sure sa specific na co-op kasi iba-iba naman yung minimum. Yes, iba-iba naman yan. So, may mga co-op na 5,000 ang minimum. Ano, per year yan? Ang binabayad? Yung pagpa-member mo. And then, bahala ka na kung mag-a-add ka pa ng shares mo. Mga factory, meron nga ganyan, mga factory worker. Kasi dati nag-factory worker ako. May mga co-op sila within the company. Gusto mo sumali doon ka rin makakaloan. Pero protected ka ba doon sa co-op? Yes. Oo. Lahat? Pero hindi, dati tumakbo yung co-op namin. Siguraduhin mo naman yung co-op nyo. Pero naman, ganun, di ba? We have So, to do our due diligence. ano yung kailangan mo tignan para ma-check mo yung legitimacy ng isang co-op Kung nasa para list- mag-invest? Check mo kung nasa listahan ba sila ng government na yung SEC or ano, saan ba siya? yung, di ko maalala yung ano nila, yung saan sila may listahan. Pero may listahan yan, oo. Yung Kasi legit sobrang dami cooperative. ng Oo. investment scheme. Sobra. Like, Mm-mm. lalo na yung mga Ponzi, di ba? Oh, Sobra. Ponzi scheme. Oo. Pyramid yan eh, mga pyramid. Oh, pero sa ibang bansa, Bel, anong napapansin mo pagdating sa pagturing nila sa pera? Nakikita mo ba na mas either matipid sila, mas mabusisi bago sila mag-spend? Anong napapansin mo? That's a good question. I think, isipin ko, for example, sa Hong Kong or sa France, sa Hong Kong, kung ikumpara ko sa Hong Kong, napakamahal ng groceries doon, ng pagkain doon. So yung mga tao, hindi masyadong kumakain sa restaurant. I don't know, for me, sa mga families, sa expats, bihira lang. So, doon sila nakakatipid.
Mm. Nag-grocery sa wet market. Pero sa France naman, since subsidized ang fruits, ang vegetables, ang lahat ng mga meat and chicken by the government, meaning ang ibig sabihin ng subsidized is yung gobyerno sinisigurado na mababa yung presyo para lahat makakabili ng magandang quality. Ganda. It's affordable na pwedeng kumain sa labas. Mm. Hindi masyadong mataas yung mga presyo. Mm. I mean, yun lang, if I'm comparing, kunyari, kumain tayo sa labas. Mm. Minsan, di ba, pag gusto natin na magbawas ng gastos, kumakain tayo sa bahay. Pero yung sa education, tinuturo ba yan sa mga schools? Ay, oo. Doon talaga, when it comes to P&L, Excel sheets, financial literacy, abroad, that's one of the main subjects that they focus on. Sa atin kasi wala yung subject na entrepreneurship, hindi natin Sa college ata. encourage. Meron na paunti-unti. Or sa mga Pero elementary. Ngayon meron na ba? hindi siya highlighted. Slowly, meron na. Pero maganda kasi sana mag-start sa mga high school. Sa high school wala pa. Bada. Parang it's Ako, like even parang grade school na. elective, Ayos parang ata nila elective siya, ngayon, no? oo. Grade school. Kasi yung mga anak natin minsan, gastador eh. Oo. Totoo. Oo. Hindi naman natin, ako kasi as a parent, medyo bigay hilig ako sa mga anak ko kasi nga, hindi ko nakakasama. So, yun lang yung way ko. Ikaw bilang isang negosyante, mas gugustuhin mo bang maging negosyante ang inyong anak o maging stable na employee? Ako negosyante, pero kailangan mag-aral sila. Kailangan makatapos sila. Mm. Ito na papasok, diploma o diskarte. Mm. When it comes to, para sa akin kasi, hindi pwedeng puro diskarte lang. Oo, nandyan, swerte, dahil nakadiskarte tayo. Pero kasi iba pa rin yung nakapagtapos ka. Para sa akin, hindi pwedeng diskarte lang. Pero sa totoo naman talaga, usually mostly ng mga naging successful, mga dropouts, diba? Pero hindi naman kasi pare-pares ng ng destiny. Kumbaga, hindi lahat yan applies to all. So, mas maigi pa rin na nakapag-aral lahat. Kasama mo ng diskarte. May safety net ka. Yes. Babagsak. So binanggit natin kanina na may mga European countries na mas mataas yung financial literacy nila kumpara sa atin. Bakit most of those countries are European? Well, kasi pinasok na nila sa sa education system. Like for example, Denmark, I think, naglagay na sila sa 13 to 15 years old na mga bata. And Sweden also. Para pag-aralan. Oo, Saka Norway, hula ko. Oo, di Kita ba, mo, galing ko. may marami silang may mga bata pa lang. Alam na nila yung mga taxation, mga ganyan, mga budgeting. Tayo, kailan ba tayo natutong mag-budget? Never. Diba? Oo. Ang hirap sa salita lang. Diba? Iba yung idea natin ng budgeting. Basta parang feeling natin gusto nating ubusin. Diba? Na kapag may hawak tayong pera, ang unang iniisip is gastos, hindi i-save. Oo, kasi may kaibigan ako na nagtuturo siya ng financial literacy. Ang sabi ko, ano mako-comment mo about people? Sabi niya, isa talaga, feeling ko parang may galit ang mga tao sa pera dito sa Pinas. Pinas, no? May galit sa pera. O parang gustong ubusin talaga. Parang hindi satisfied kung di ubos. Ako, sa tingin ko from my experience, hindi natin ini-empower ang mga youth para humawak ng pera. Ang napansin ko when I'm with my in-laws or kunyari sa ibang bansa, 8-9 years old pa lang, sige, this is kunyari, 20 euros. You can only buy something 20 euros. So, parang binibigyan sila ng autonomy na sila ang bibili at magbabudget. Kung ano gusto mo, basta yan yung allowance mo. I don't know pero sa inyo, kung yung mga anak nyo, binibigyan nyo ng allowance, at what age? Siguro mga 15, 16 na. Pero pag young pa lang sila sa 8, 9, 10, yun, binibigyan na sila ng financial literacy. Kasi it starts sa bahay. Yes. Diba? Ang hirap, nakasanayan na kasi natin. Tama naman yung gustong gumastos. Ewan ko, ikaw ba magkastador ka? Ikaw, Sir Gastador Pao. Ako hindi masyado. Kaya, well, yung gastos ko is more for my family, not for Yes, myself. yun nga. So, yun ang malaking pinagkaiba in the past, siguro mga 5 to 7 years sa akin. Na nung mas bata pa ako, syempre, I would spend on myself or I'd spend on mga investment, mga property, mga ganyan. Pero ngayon, parang, talagang nakafocus na doon sa pamilya. Family. Diba? So, pwede sabihin na gastador, pero para sa pamilya. Pero, ikaw muna, Sir Alex. Ako, rin ako, naging gastador ako kasi late bloomer ako eh. Ngayon lang naman ako. Dahil mga sapatos eh. Magkano na sa sapatos mo worth? Malaki talaga ang gastos ko. Pero, rewarding.
parang I'm just rewarding myself, no? Pero, of course, vacation. Lately, patulad kami ni Paolo na vacation with kids. Kasi, lagi may counter-quotable quotes. Kaya napapalito ang mga Pinoy. Mag-ipon ka. Magbilang sasamahan ka ng di mo madadala sa hukay yung pera. Laging may counter-quote. Yung hindi mo mababalik yung panahon. Susuporta sa kahinaan mo. Diba? Mag-save ka para sa future. Your future is now. Diba? Dapat may balance. Pero pa yung travel, ay hindi mababayaran. Maraming wala kang makuwang tama na... Pares tama naman. Lagi may kumukontra. Paano kayo lumaki? Like with your parents, anong tinuro nila sa'yo tungkol sa pera? Ano yung environment mo nung paglaki? Kung ako, na-scam ako ng nanay ko kasi pag Pasko, di ba marami kang pera, sasabihin niya, tago ko na nga muna yan, baka mawala. Tapos pag January, hindi mo na makuha. Yun, kaya natuto kong gastusin na lang. Sariling isip. Hindi, growing up, mahirap na kasi kami. Alam ni Boss Toyo, pag isang mahirap ka, tapos nagkapera ka, sa unang pasok ng mga pera, gagastos ka, pero bandang huli, medyo matututo ka na, makakalma ka na. Ako. Pero dumaan muna ako doon saka medyo may konsensya. Ito na naman yung sa kasabihan, ang hindi mo naranasan, gusto mong paranas sa anak mo. Yun. Yun din. Parang ang kamalian ang Pinoy tendency, hindi ko sinasabi, ako lang siguro to, sa sobrang pagmamahal natin sa anak natin, ayaw natin silang tanggihan. Pares tayo dyan. Pag may pera ka, ba't mo paparanas sa anak mo yung Pero in a way, nagbabackfire doon kasi hindi nila alam. Yung value ng money. Or minsan, nasaspoil na. Kaya sa pera, alam ko na marami nakikinig ng mga parents dyan. Ako, sumasayaw sa jeep, nakasabit, tumatawid ako. Ngayon yung anak ko, ayokong pag-commutein. Kasi may kakayaan ako ng sasakyan. Pero in a way, paano sila ngayon magiging street smart? So, ang daming factor Ang daming factor, Doc, kung bakit ang Pinoy technically, lalo na pag family, iba kasi ang Europe siguro, nasa isip ko lang, walang background kasi may mga independent, American independent, 18 years old, alis ka sa bahay, tututo ka talaga dapat mag-save. Iba yung culture. Dito kasi, anak mo, 4. may apo ka lang, may na nga Ibigyan mo pa rin ng pera. Nakatira pa rin sa inyo. Kaya yun ang yun ang naisip. Meron nga nagkwento din sa akin yan na baka ang isang reason kung bakit medyo complacent tayong Pinoy, especially sa budgeting and holding on to our money is the idea na meron tayong safety net. Yun nga nakwento nyo, yung may parents or yung lolo at lola pa kasama mo. Kasi pag sa Europe ka, di ba, or sa US, sabi mo nga, pagdating ng 18 years old, you're on your own. Layas ka na, di ba? Wala kang choice. Oo, kundi Sariling sariling siga. Oo, kasi pag hindi, saan ka pupulutin? Dito, pag ganyan, iiyak ka lang sa parents. Nakakawa nga ibang matatanda na. Katrabaho pa. May isang celebrity sa US na nagsabi na, hindi ako mag-iiwan ng pera sa anak ko. Pero sobrang yaman niya. Isang celebrity. Alam mo sino nag-comment sa comment section na libo-libo? Karamihan, mga Pinoy. At ang nung sinabi? Ang ama nito. Ganon. So, hindi sila sanay na dapat yung pera ng parents. Yung iba gagawa, diskarte mo. Parang foreign, sa atin yon. Hindi pwede. Di ba? Good that you mentioned it. Kasi may na-notice ako sa mga kaibigan ko na mga puti. When we talk about yung family wealth, usual sa atin, I don't know, pero based on my experience, palagi kong naririnig, pag nag-uusap about, ang yaman ng pamilya nyo. Ang sagot na usually mga Pinoy na, yung kilala ko lang, so, hindi, okay lang kami, ganyan. Pero pag yung iba, mga foreigner, tinatanong ko, your family is very rich. Sasabihin sa akin, no, only my parents. Hindi nila inaangkin yung pera ng parents. Kasi hindi talaga mapupunta. It's not my money. Sabihin talaga nila, that's not my money. My parents are rich but not me. Oo. Ay, si Shaquille O'Neal, di ba? NBA superstar. Parang yung net worth niya over $300-400 million. Tapos sabi ng anak niya, wow, Dad, we're rich. No. I am rich. Not you. So parang, tama yung sinasabi mo na parang masyado mataas yung naging ambisyon niya. Sabi, hindi, learn how to manage this money. Pero maganda yun. Oo. That's the thing, na tayo bilang mga magulang, lahat tayo mga magulang, ang challenge sa atin, especially in this day and age, paano natin matuturo yung financial literacy at a young age? Ako, I'll give an example. Nung mga 20 years old ako, nag-start na ako sa career ng modeling show. Last year.
Siyempre, pag bago ka pa lang sa industriya at tulad ng sinabi mo, pag nakakuha ng check na malaki, ang unang gusto mong gawin is gastusin, di ba? Kasi first time you hold yung pera na ganyan kalaki. Pero yung mom ko, pinigilan niya talaga ako. And parang kinontrol niya ako, not in a bad way. For me, sobrang okay nga ang ginawa niya. Kasi, syempre, i-influence ka rin na bumili ng mahal na bag, mahal na shoes. That time, iPod video lumabas. Parang gustong-gusto ko talaga. And sabi niya, pwede ka lang bumili. You can only enjoy 10% of your money. At pwede ka lang bumili ng mga mamahalin na gamit kapag nakabili ka ng property. So, pinag-ipunan ko yung property ng like 3 or 4 years. Maliit lang yung una kong binili. Pero when I bought it, I felt so proud kasi lahat ng savings ko, hindi talaga ako gumastos. Well, hawak kasi niya yung pera ko. Ngayon, Hindi ka talaga gagastos. Oo, pero ang point is, pinakita niya sa akin na at the end of the day, ang Sa'yo pa property, tataas ang value. Appreciate siya. Pero yung mga material things, syempre in the end, hindi mo naman pwedeng tirhan yan. Kunyari, may pandemic na nangyari, di ba? Yun muna yung priority mo. Oo. No, maganda yan eh. What's the figure tingin mo na kapag may pumasok na income sa atin, anong percentage goes to rewarding ourselves? I think, usually, you have to save at least, for me, 30%. Okay. And then, siguro, May bisyo ka na nun? May luho ka na nun? Wala pa? konti. Siyempre, when you're 20, diba, gusto mo mga latest bags, latest cellphone. Pero ngayon na nandito ka na sa part of your life. Ngayon super yaman ka na. Hindi naman, alam mo, ang hirap talaga mag-save ngayon. Kasi ang daming gastos, lalo na pag 3 yung anak mo na kung ano mga gusto. But you reward yourself pa rin, every now and then. I try to. Pero hindi na sobrang laki. Sa mga anak na talaga. Gusto kong umabot sa yaman na pagka hindi ko gusto yung shota ng anak ko, yung bibigyan ko ng cheque. Blank check. Layuan mo ang anak ko. Blank check. Okay, astig yun. Umabot sa ganun. Layuan mo ang anak ko. 20,000. Ako dati, nung, sabi ko, Ang mura naman niya. Halagang 20,000. Layuan mo ang anak ko. Nakalagay na yung 20,000. Tapos, Pinanggap, yari ka sa anak pinakbo. mo yan. cross-check pa. Isang branch. Deposit only. Pagpasensya na po si Alex Calleja. Pero ano ba yung the best way to save? I think Saan ilalagay yung pera? depende sa iyo kung ano yung hanggang yung knowledge mo about, like for example, if you talk about investment, kung knowledgeable ka, invest ka. Kung kaya ng apog mo talaga at matalino ka about investment. Pero pag hindi naman, you have to be conservative. Papatakbo mo siya sa mga taong may alam. So for example, either through bank na sila mag-invest yung money managers or the co-op sila pa-invest mo kasi magdi-dividend ka rin eh. And you get it yearly. So ang mangyayari, depende sa level ng alam mo about the investments at yung kasi lalo na mas malaki ang kita pero higher risk yun. Tama, higher risk, higher. Sino dito nag-invest sa negosyo na bumagsak? Raise your hand. Lahat, halos. Lahat kayo? Ay, si Alex. Ako din, ang dami kong failures, sobra. Sobrang dami kong failures. Dami mo failures. Dami. Bakit? Like ano? Nung before pandemic, meron akong 51 restaurant. Lahat nagsara. Talaga? Meron akong 36 branch ng Lechon Manok, nagsara. Meron akong 4 restaurants, nagsara. Pero ano yung reason kung bakit nagsara? Hindi siya na-sustain? Management. Management. Yun talaga yun eh. Ko naman, ang hirap kasi. Ano pag hindi Madali ikaw? magpalaki, madali magpadami, pero pag nandun na, ang hirap na. So ngayon, Wala. wala nga akong business. The only business that we have nga is yung kay Mrs. Kasi naka-hands-on siya talaga. So, hindi napapabayaan. Tama. Pero ako, me myself, wala akong negosyo ngayon. Yung stores lang. I think part of being financially literate, especially if we invest in a business especially, yung pagiging hands-on napakahalaga eh. Yes. Kasi, Di ba? kahit sino lagay mo doon, mamamahala, like kamag-anak, kaibigan, wala. Wala kang. Ikaw. Wala. Kahit Wala kang tasan mo pa yung matatrust. sweldo. Yun, totoo. At kahit pakisamahan mo pa yan ng iba na yung touring mo, bigyan mo na sila ng encouragement. Ito, pag to lumaki, ganto tayo. Wala. Ilan lechon manok mo? 36. Alam mo yung pangalan? Sos Mariosep. Masarap kahit walang manok. Oo, tama. Meron. Tama. Sa'yo ba yun? Yes, akin yun. Iba, yung isang... Ang galing, madali. Masarap Madali kahit ako walang makaisip sauce. ng Sa negosyo kanya, actually. Masarap kahit walang manok. Yung sauce. Sarado na nga sa amin yung kanto. Kaya pala may ari niya. Madami.
ang dali ko makaisip ng business. Ang dali ko makaisip ng mga ideas. Kaya ko mag-marketing. Sa sarili ko lang. Pero mag-manage, ang hirap itiwala. Alam mo, Tiwala, yun. ang dali ko kasi magtiwala eh. Ang hirap sa akin, nung nagbibigay ako ng opportunity sa mga tao. Like, ito lang, kailan lang, I invested parang 1.2 million sa isang food product na nagustuhan ko. Sabi ko, ang sarap nito. Sabi ko, this is world class. Tulungan kita dyan, ganun ka. End up, Wala rin. hanggang ngayon, we're on something na inaayos kasi hindi naman pwede yun. So, Ano naging issue? hindi rin naibalik yung pera. So, ganun din. Pero may, Or may hindi. naipangakong return? Yes, it's as a contract, man. Or mismanagement ng funds. Kasi ako din, may mga investments na ako. Restaurant, or sabi mo na business, ng damit. Tapos parang in the beginning, parang okay yung partner mo. Galing, sobrang trustworthy. Successful on paper, successful. Ang ganda ng watch, ganda ng ganyan. Tapos biglang pagdating sa business, parang, bakit ganito? Bakit kailangan mag-capital infuse na naman? Kailangan Capital infuse ang delikado. Diba? Yun yung pinaka-hate ko na word, capital ko. Hindi ka Yung magdadagdag ROI. ulit. Hindi ko na ibalik. Mahirap. So ang biggest learning ko doon is pag hindi ka hands-on, Tayo hindi mo magkanawa. talaga. So Wala. doon sa mga negosyong yun, Sariling that was the interest issue. yung iniuna, yung sariling interest nila. Kunyari, may papabili ka, makita mo, kunyari, yung isang bagay, kunyari, kamatis, sa restaurant, Oo. isang kilo, kunyari, 20. Gagawin nila yung 30. May 10 pesos na sila agad. Buti kung 10 pesos nga na, kung 30 pesos lang. So, everyday yun. Oo. So, yung iba pang mga ingredients, ganun din. Oo. Pati sa mga equipment. So, paano yun? So, Right. talagang, diba? Kaya ang advice ko is if mag-negosyo ka or mag-invest Yes. ka, dapat meron kayong transparency sa funds. Kahit na best friend mo yan, kahit na pinsan or kamag-anak, dapat talaga may transparency sa funds. At Ano papatakbo? yes, sino magpapatakbo, klaro yung mga roles. Oo. Kasi if ikaw, like tulad na sabi mo, gumagawa ka ng marketing, creative, tapos yung kapartner mo, Ang may hawak ng pera. may hawak ng pera, hindi mo rin alam. Kilala nga ako ganyan din. Manok din yung, pero restaurant sa kanya din. Kala ko may kilala ka manok. Hindi, negosyo niya ganun. And then later on, ang ginagawa pala ng mga tauhan niya was to, pag nagtotho na sila ng chicken for the day, more than what they needed. So, Para pag at the end of the day, sobra Spoilage. na, spoilage na yun. Spoilage. Dadalhin na nila pa uwi. Ito. Libre na. Dami ako. Binabalot sa glad wrap. Actually, Tapos tinatapon sa basura Mga- kunyari. mga failures ko, Yes. siya masabi na failure ko. Pero kasi ako nag-spearhead nun. So, failure ko yun. Pero kasi, yung mga tao na pinagkatiwalaan ko, binigyan ko sila ng opportunity na magkaroon. Kasi sabi ko nga, pag ito naging maayos. So, di ba, promise them kung ano yung mapapromise ko na mas above employee salary para lang mas lalo silang magsipag. Pero ang dami mo naman natutunan sa failure mo. Sobra. Hindi na ako nagnegosyo. Ayaw na niya. Yun ang natutunan niya. No more business. Hindi. Actually, wala na ako in-handle na negosyo. Yung Pinoy Sponsor na lang. Ako dalawang concern dyan, yung sa manok, may isa pang scam dyan. Papachop yung manok. Oo, kasi Nabawasan. Una na, may manok pa naman isang pakpak lang para mawala yung hita. Oo. Pero bihira lang naman siguro yun. Meron, pag Oo nga, siguro sa Sus Mariosep pata meron. Sabi ko walang manok eh. Tapos Mario Joseph, masarap kahit walang manok. Pero doon sa sinasabi mo, ito may isang fast food, I can name the fast food na hindi nagiging successful dito, Cars Jr. I worked there. Same thing. Ang ginagawa kasi sa dulo, pagpasara na, mag-over sila kasi ang burger, trabaho sa Cars Jr., crew ako eh. Ang burger, meron lang yan, alam niyo nakikita niyo yung mga ganun na Oo, naka-display, dapat lang mainit. yan, 15 minutes lang yan, and then spoil. Tapon. Mag-overproduce din sila. Oo. Spoilage yun, tatapon yun sa likod, pero Kinukuha Hindi na. nila yun. use na tali yun. Kukunin din nila yun para kainin. So malulugi. So nagkaroon ng ruling na pagdating ng certain time, wala nang controlled na yung production ng food. Yes. Ganun, kinounter yun. Pero hindi rin naging successful yung Cars Jr. back then. Pinag-usapan natin yung pagtiwala sa isang negosyo. Pero paano yung pagtiwala naman sa mga investment schemes na sinasabi? Kasi naglipa na yung mga investment scheme lalo na sa social media. Yes. Diba? Yung mga sinasabi nating too good to be true. Yes, totoo yan. So paano natin mababantayan ang sarili natin, Doc, sa mga ganyan mga bagay? Well, we have to do our due diligence. So hanapin talaga natin kung ano yung background ng grupong yan, Yes. ano na ang history niya.
Kasi nabiktima din ako yan ng mga too good to be true, no? And then Oo. usually, mangyayari yan, okay pa yan sa beginning, di ba? And then Simula. later on, kung nakasali ka sa umpisa, kunin mo na kaagad. Kung ganon. Ang ginagawa ko, pag, yun nga, gut feel ko na parang too good to be true to. Ayoko na. Kasi may isa din akong gustong pasukan dapat this year, no? Ang minimum was 1M din. Sabi nila, okay, pagtingin ko, kailan ko ano yung ROI ko? Sabi nila, in 2 years, ang ginagawa nila, parang 2% every month. Sabi ko, teka lang, laki nun ah. Oo. Mababa pa yun. Sa ibang offering. Oo, di ba? So 24% per year. Ano yun? Pero Scam? yung, Meron 2% per hindi ako month. sure kung Oo. scam, pero inisip ko lang na, 2% per month. 20,000 yun per month. Oo, parang sabi ko. Oo. And then, at the end of ilang number of years, ibabalik sa'yo yung buong 1M. Oo. Sabi ko, parang ang laki pa rin. So, 40. sabi ko, okay, wag mo na. Hintayin ko na lang siguro mga 5 more years kung buhay pa siya. Pwede pa yun. Sobrang daming, Oo. share ko lang. Oo. Kaya ako naka-encounter, kaya kami naging mahirap. Kasi hindi naman kami mayaman before ng bata. High school, medyo okay naman kasi si dad ko kasi OFW, mataas yung posisyon niya. Pag uwi niya, nag-retire na siya. So sabi niya, okay na. May bahay na kami, okay na. In-invest niya sa Mateo Group of Companies. Yung isa sa mga unang large-scale na investments. Doon ako natuto. So nakikita ko doon dati, every month, ina-encourage si mami ko, magdagdag ka pa investment, gano'n. Kasi monthly, parang 5%. Na may pumapasok. Oo. Yes. So, nadala ko yun hanggang pagtanda ko. Kaya ngayon, every time may lumalapit sa akin for investments, alam ko na hindi yan totoo. Oo. At lagi kong kinokontra. Lahat ng friends ko kasali, sinasabi ko, pre, sa una lang yan. Maniwala ka sa akin. Yes. Hindi ako nagkakamali. After a year, wala na. So, ganun nangyayari. Nabawi mo na kayong kapital mo. Kumbaga, you invested 1 million, 10% monthly. So, nakuha mo na para sa 1 year, ROI. Pero kasi ikaw, ang thinking mo, tubo lang yun, interest. Oo. Gagastusin mo yun kung saan. Oo. Kasi interest ko lang to, ubusin natin yan. Yung kapital, nandun pa. Kapital ka doon, hindi na mababalik sa yung kapital. So, parang yung pera mo, in-spend mo sa walang kwentang bagay. Totoo. So, sa investment, yung 2%, mataas na nga yung tama yung sinabi mo. Pero marami dyan 10 to 20% ang nag-offer, which is Too good to be true talaga. 100% sure ilalaban ko na hindi yung totoo. Sa kooperatiba namin ni... Doon kayo mag-invest. Magkano interest natin doon? 29%. 3% lang. 3% lang tayo. 3%. Ako, marami akong nakita na napakayaman tas nawala ng dahil sa sugal. Yun, iba naman yan. Ako nagsuwa yan. Pamilya namin yan. Sugal. Grabe talaga. Ay, Walang katapusan ng utang at walang katapusan ng pagbabayad. sugal talaga. Yun talaga yung number one also na nagde-drain ng wealth. So that's more of a mental health kind of thing already. Pag sinabi nating Pero if may sa- habit ka na ganun, hindi, lalaki at lalaki yun eh. Oo. Diba? Ako, ano ako dyan aminado ako na sa social. Sinabi ko to, nagsugad ako until 2018. Casino to, wala pang online. Talaga. Siguro makatalo ako mga 5 to 10 million. Doon sa ilang years na yun. Oo. Pero natuto ako no 2018 and then I never went back. Ano yung naging turning point para sa'yo? Para tumigil? Ubus na yung pera. Hindi turning point yun. So meaning pag nagkaroon, babalik siya. Pero seriously speaking, Turning point yun. na-realize ko, parang cold turkey lang ako eh. Wala, marami apekto yung pamilya ko, marami na akong utang. Oh. So nag-stop ako, may utang pa ako. Para siyang para siyang, kala mo ito, makabawi ako, last na lang. Last na The lang. house always wins. Pagkatapos nun, tumigil ako 2018. Sinabay ko na rin yung bisyo. Oo. Nag-ano ako, cold turkey. Tapos may konting religious. Pero very minor lang. Pero pagdating ng 2020, sasabi nila, bumabalik yan pagka matagal eh. Hindi pa yung pandemic. O di total rehab. Oh. Yes. Si Bruno Mars, 'di ba? Laki ng utang niya sa MGM, 'di ba? So ngayon, may hawak yung MGM sa kanya. So kailangan niya mag-show. He has to perform. Para lang bayaran yung utang niya. Pero, Wala siyang pera pambayad. Amak mo si Bruno Mars yan, ha? correct. Sold out concerts, millions and millions of US dollars. Pero Bel, dun sa kinukwento mo ng mga kaibigan na nalulung sa bisyo ng pagsusugal, hindi ba naging enough yung makita ng epekto sa pamilya para tumigil
tumigil sila? No kasi parang ano siya, addiction. Mm-mm. Oh. And then, like you said, lagi mong iniisip, hindi, eto na, last ko Babawi. na to. Oo. Babawi. Hanggang makick out ka ng family casino. ko, family namin gano'n. Tapos basta wala siyang kwentong kailangan kong malugbok. Basta may certain point lang na, Mm. siguro malakas lang talaga yung yung mentality ko na stop to. Na-stop ko. Tapos tama-tama, lumaki yung, di naman ako rin, sinabi ko rin to, lumaki yung kita ko noong 2020. Nung naisip ko na lang, if nangyari to ngayon, mas malaki yan. Yung kita mo. Mas malaki, Pumasok yung online gambling. Yes. mas malaki ubus mo. Oh, just imagine online gambling. Hindi ko kailangan. Lumabas. Mahihiya Lumabas. ka na, artista ka, makikita ka sa casino. Isa yan sa mga hindrance kung ba't tumigil ako 2018. Kasi Oo. napapansin ko, Nakikilala. ay kilala na ako eh. Nakikita ko na sa social media na sugarol yan. Kaya doon pa lang sa may kids, siyempre. Tinigil ko, pero just imagine kung online. Tapos nandun ka pa sa mindset na Online okay ka, pa. Nakahiga ka, hindi mo alam, nagwawaldas pala yung pera yung katabi mo. Oo. Kasi at least yung casino dati, kita mo pumapasok eh. Oo. Pa-ban mo, pwede. Ma-identify. Ngayon, may katabi ka ngayon na nagsusugal sa train. Diba? Kaya, yun. Pag ganyan kasi mapapalusot mo pa kung marami kang pera eh. Pero pag lalo na sa everyday Pinoy na, di ba, karamihan sa atin, Paycheck to paycheck, eksakto oo. lang yung sweldo natin for our daily expenses. Kailangan natin talaga yung control natin doon, no? Kailangan natin matuto yung paano i-budget kasi pag wala, diretso lang yan, no? Kasi I've noticed this as may ano din ako nabasa about budgeting, yung style ng Japanese. May tatawag ng kakeibo. 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 I don't know if you've Never heard ko pa of it. na, Kakeibo. ano. Kakeibo. Oo. I think it was created by one journalist no mga 1904 ata basta. Gusto niya makatulong sa everyday na gastusin ng mga Japanese housewife. So ginawa niya yun sa kanila, pipili ka muna na, of course, andyan yung income mo. And then, lalagay mo doon yung target savings mo at the end of the month. So, una muna, income, and then savings. And then, yung naiwan mo na pera, from minus na yung target savings mo, categorize mo. 4 na categories. Needs, wants, culture, at extra. Ang iba nga, mas nakatakot yung ibang heading nila, survival, and then yung options, and then leisure, and then extra. Pero same lang din, 4 yun. Every time na may bibilhin ka, ililista mo. And then ilalagay mo kung nasa needs ba siya, nasa wants ba siya, at hindi pwede, mas gusto nila, sinusulat mo. Hindi yung cellphone or anything. Notes talaga. Kasi it's one of the main strengths ng method na yon. Kasi when you write down all your expenses, nakikita mo talaga at napapaisip ka kung saan papunta yung pera mo. Oo. Talagang papasok sa utak mo. And then, di ba, mas madali tayo makamemorize kung sinusulat natin. Yes. Tsaka alam mo talaga, no? Oo. So every time na bibili ka, mapapaisip ka talaga na ito, ilalagay ko to doon. So should I buy this? And then, mas madali din mamomonitor mo kung ang kailangan mo bang, ang gagastusin is sa survival ba, sa needs mo, sa wants mo ba, or sa cultural mo. Yung cultural na tawag or leisure, yung like manonood ng sine or Netflix, ganyan, kasama pa rin siya. Yes. And then, later on, yung mga extra, like for example, repair ng bahay or gifts, ganyan. So, mas madali mong mamonitor ang takbo ng pera mo kasi yun ang pinaka-problema. And it turned out, it has helped a lot of Japanese women. Galing. Actually, ginawa ko yan nung January 1 kasi sabi ko nga, this year gusto ko yan. Ginagawa ko yan, sulat, kasama yung PA ko. Rolex. Lahat, sa kanya ko na binibigay yung pera. Kunyari, Patek. 100,000. Kung araw na to budget. So, lahat yung magastos doon. O yun, nung January 5, natigil na. So, Natigil 5 na yung days mo Wala na. Wala na. 5 araw. I-review. Kunyari, 7 na. Ano yung mga nagastos mo, boss? Di ko na alam. Wala na. Hindi, pero alam ko, minsan, naglalagay ka niya 20,000 sa GCash mo para sa linggo. Tuesday pa lang wala ka na. Wag na wag sa GCash. Hirap. Ayoko rin. Hirap ng Mabilis bilis lumabas na. eh. Sobra. Mabilis, mabilis. Training talaga yan. Bino mo inutusan ka lang magluto ng sinigang. Lista mo Gusto mo yung lahat yun. wants mo. Tapos galit na Grocery, galit yung, oo. asan na yung pagkain? Ilista ko lang yung survival, Oo. needs. Pero yung GCash siya, totoo. Ito, sa pamilya, paano kayo nagbabudget? Kunyari, ikaw.
You and your wife with your Yes. family, what do you paano kayo nagba-budget or paano kayo naghahati sa mga bills? Yung minsan na pinag-aawayan pero yung may mga mainit na diskusyon. Anak ko. Yes. Pagdating nga sa halimbawa grocery, sasabihin ko, eto yung budget para sa buong linggo. Hindi ka pwede humigit dyan. Alam mo yung minsan siyempre nandyan yung daughter ko kasama, bigla lang kung ano ilalagay dun sa grocery cart, mag-over ng konti sa budget. Pero sa akin, parang lagi ko sinasabi, kahit 200 pesos over yan, 300, dapat hindi mag-over. Oo. Kasi gusto kong turuan ng disiplina. So, with us, it's always going to be about, ito yung budget natin sa kuryente, itong ganyan. Tapos, minamatch namin kung pagdating ng bill, nakita namin, ganito, may nagtagal sa aircon dyan. Teka nga. So, ang ginawa ko, yung mga aircon, pwede mo idikit sa app, di ba? Oo. So, ngayon, pwede ko na i-program. O pagdating ng 8 a.m., off na yan. Oh. Walang pwede mag-ano. So, you try to find ways na Save. you stay within the budget, you save, and then if kunyari, talagang kulang pa sa disiplina, you force the discipline. Diba? Wow. Nagkalat ka na ng chismis, may multo sa bahay. Sabi ko, Dapat, eh, no? Dahil nag-off Ayaw ko bigla na yung aircon. I mean, yes or no lang. Ako, Dahil ko natututunan. Kunyari, Sige, meron yes kaming or meeting no. ng asawa ko once a month. Parang yun yung financial meeting namin. Parang siya yung CEO na, alam mo yung natatakot ka kasi check niya yung budget. Tapos bubuksan niya yung laptop niya. Tapos, okay, this is the budget for, meron kaming line per line. Oo. Grocery. Tapos, meron kaming restaurant once a week dapat or once every 2 weeks. Meron pa kaming line para sa mga massage. Kasi ako mahilig ako sa massage. Really? So, sasabihin niya, did you stick to your massage? Kunyari, twice a week lang ako pwede magpamasahe. Diba? Parang minsan, shocks, naka 4 times ako. So, ang point ko is, importante na pag-usapan kasama ng partner nyo. At normal lang na mag-away kayo. Oo naman. Hold on. Hindi yun na nakakahiya or what. Kasi, Wala nang sakitan kasi yung misis ko pag nag-away. Pero maganda yun sa inyo kasi may planning pa rin eh. Oo. Importante yun kasi may kilala nga ako na financial advisor. Hindi nagtuturo siya ng financial literacy. Meron daw umutang sa isang lending institution 9:00 ng umaga. Oh. And then nagulat siya mga 11 or 12 nagwawala na. Oh. Kasi gusto niya na ang loan niya na nag-apply siya ng 9 a.m. ma-approve ng 12 noon kasi daw yung asawa niya nanganganak na. Magaling. That very moment. Sabi nga niya, Kaya nakapag-save. sabi niya, you had 9 months. Maski hindi mag-save, the fact na kung gusto niya mag-loan, you had 9 months na mag-loan. Gusto niya within 3 hours In ma-release. 3 hours. So, wala talagang planning. Yun is the problem. The Hindi ako worst makarelate sa inyo. Kasi procrastinator. kami ng wife ko ngayon. Hindi namin napag-uusapan yan. Yung budgeting. So, ikaw nagbabayad ng 90%? Hindi, half lang kami yung kasi marami kami mga tao-tao. Sa production ko, sila sa taong bahay, sa shop hati. Yung rents niya, yung rent ko. Siya, kung saan siya kumukuha ng pera, yung business namin, doon niya binabayad. Yung pinapakalaman, wala akong tanong. Question asked kung magkano yung pera doon. Never. Same thing din sa akin. Hindi siya nagtatanong magkano yung in-earn ko. Pagka, kumita ng malaki, bibigyan ko siya ng ganon. Auto, pang ganon mo. Kumbaga may kanya-kanyang pitaka sila. Parang Same thing ganon. with her. Pero hindi kami nag-usap sa budgeting like, naisip ko tuloy parang kailangan ko. Yeah. Kailangan namin kasi Well, sa kuryente na lang. Yes. Yeah. 24 hours ata yung aircon sa bahay. Ang aircon sa bahay ata para mga 15. Parang Yung buong, si aircon nyo? parang lahat May yun. snow na, may snow. Oo. Kasi madaming tao sa bahay. Iba, nandun yung best friend ko, yung wife niya, nandun din. Kami yung ampon eh. So, May bakante ba ba? wala na. So, ngayon naiisip ko nagkaroon ako ng realization na kailangan ko maging Palayasin yung best friend mo. piti pagkain. Akala ko. Kaya gabi-gabi halos nakain sa labas. Oh. Kain sa Pwede. Gupsal. Ibibring ko lahat, yung driver, kung sino, yaya. Kami doon. Kasi hindi ako madamot eh. Kung sino yung kasama na, kunyari, mag-samgupsal, 10 kami. Ang dami naman. Yaya lahat. With the helpers. Alam mo, Kasi gusto ko din maranasan nila yung, Yeah. pero ngayon na-realize ko, parang maling-mali pala ako. Like, hindi naman Kasalanan pa ng maling-mali. show na to. Napaka-generous mo lang. Pero when the money stops, Yun ang delikado. yun ang delikado. Eh, totoo. Ngayon ko na-realize kasi hindi kami nag-usap ni Miss sa gasto sa grocery. Hindi
Hindi ko alam kung magkano Pero na-spend magpa-samgyup ka muna ngayon bago tayo Hindi ko alam kung magkano na-spend namin. Parang sa bahay namin, pa 20 yata kami. Kunyari, well, another example ha, yung asawa ko, meron siyang line, vacation. So alam na namin, December pupunta kami, bisitahin namin yung pamilya niya. And then August, kasi walang pasok mga bata. So aalis kami. So kunyari, sasabihin ko, pwede ba tayong mag-Japan gito? It's not in our budget. Pero tignan natin, hindi naman it's not a hard no. But ang point is, dahil may planning, expected na eh. Kunyari, mahilig ka sa mag-Japan or Taiwan or, nakaplan na yun sa buong calendar. Like for example, balik na sa grocery, no? Yung asawa ko, baka matawa na lang siya na kinikwento ko to, but may mga times na, di ba, pag sinabi ko, ito yung budget lang. And then, biglang tatawag yan eh. Papa, nagkulang ako ng ganito, nakapila na ako. Nag-ask permission. Pasend na lang. Love you, mama. Pasend na lang ng ganito, ganyan, para, kakaya naman, dito nakapila na ako. Sabi ko, alam mo, sige, gagawin ko, padala ko. Sabi ko, next time, hindi talaga magpapadala. Ibawas mo yung Siguro there's one time na talaga sinubukan niya ako kung kakayanin ko ba na, matitiis ko ba siya? Hindi, talagang sabi ko, hindi, ibawas mo kung ano man nandyan para pasok sa budget. Okay. Wow. So, binawas niya. So now, parang nagiging mas disiplinado na yung household. Sinigang niyo, walang asim. Kailangan Asim kung to. matutunan Diba niya. pinabawas mo? At saka, alam mo yung maganda rin yung nailalabas mo sila para makita nila yung... Ako minsan, pinapakita ko magkano yung bill ng restaurant. And then, pagdating sa bahay, pag naglulutong bahay, may awareness sila kung magkano lang ginastos. Oo. Pag kinumpare mo, imagine mo sa 500 na pakain mo yung 4-5 tao, tapos magkano yung bill mo sa restaurant, 2,500, 3,000, kung ano man. So, doon nila na-realize na, nga mas mura palang kumain talaga sa bahay. Narealize ko habang nag-uusap tayo, meron akong certain budget pala. Mm-mm. Hindi naman kasi higpit, no? Yung credit card ko is auto. Oo. Auto-debit. Auto-pay, di ba? Mga ganon. Kung babayaran, lahat nakapasok. So may certain boundary lang ako doon. Mm-mm. So, ang gastos natin, 400K a month. Oo. 400K a month. Oo. Pag nakita ko sumobra doon, magtatanong ako ba't sumobra. Pero 400K a month. Mm-mm. Pero ini-insure ko na pag gumastos ako, chinecheck ko yung kita ko. Mm. Sabi ko sa wife, Sobra. pag nakita mo tong gastos natin na 400, itong asawa mo kailangan kumita ng 400,000 More. a month. More, Oo. More. parang break even tayo. Oo. Quits lang. Sinong taong kumikita ng 400,000 a month? So yun, parang gano'n na ginagawa ko. Kailangan kumita ka ng 1M doon o whatever. Oo. Siguro kung gano'n ang kumita times mo, di ba? Dapat 1/3. O di 1/3 yun, 1.2. Oo. Yun, di ba? Kung tutuusin mo yun. So, yun ang pinaka-budget namin. Ang gumagastos, tapos in-apply ko yung kay Bell. Once a month, once a year lang ang vacation namin. It's December. Tapos kailangan namin mag-usap sa iba pang vacation. So technically, may dalawa palang klase ng pagbabudget. One is the budget that you were saying about Planning. Na may plan. And there's a budget na habang nag-uusap tayo, na-realize ko, in a way, I'm budgeting pero not that strict. Parang whole figure lang. And then there's PAW na talagang may Baksak. May sistema. Pero alam mo yung feeling na minsan ang daming babayaran tapos parang sobrang stress ka na tapos bibili ka pa online. Lagi. Totoo yan. Tanggal ng Diba? stress. Parang, sige na nga, mag-online shopping na ako. Ang tawag nga Tulad dyan, ngayong January, sabi ko, January, wala pa tayong income. Aside from the earnings sa vlogs, di ba? Walang income. Pero iniisip ko, parang na-stress ako, wala pa tayo. Pero bibili ako ng motor. Oo. Para mawala yung stress. Tapos ang tawag pagkabili mo, Oo. Nawala yung stress mo. Hindi, ang tawag dyan, retail therapy. Pero sabi ni Labs yung misis ko, Oo. isip ako ng isip how to earn. Kasi gano'n ako eh. Hindi ako, parang tayo kikita bukas? Ba't ako ng pera? Pero may ang kasunod naman, anong bibilin ko? Oo. So ngayon, sa grupo natin, sa naririnig ko, sobrang baksak ako when it comes to financial literacy. Kasi I admit, at least, ngayon, kailangan ko Ito na narinig ko online. And sabihin niyo sa akin if true or false. Ang mayayaman, natatakot mawalan ng pera. So, laging gipit. Hinihigpit nila yung pera. Kapit nila si pera. Ang mahirap, init gumastos. So, parang he's saying, the wealthy, they're so afraid to lose their money. Whereas, the poor, they can't wait to spend their money. True or false ba yan? Well, also the same way na ang mga mayayaman ay nagbibihis, hindi mayaman. Napansin niyo yan? Like yung mga bilyonaryo na nakikita natin. Yes.
the way that they dress up, hindi siya mga branded clothes or anything. So they're nothing to, wala na silang dapat i-prove sa Oo. tao, lalo sa social media. Yun nga tawag nila. Di ba nga tawag nila dyan, money talks, wealth whispers. Oo. Kaya Actually, maganda yan, ha? mayaman Money talaga. talks, Wealth wealth whispers. whispers. So if you're wealthy, Sinabi ni Bel. Welcome. Meron naman din, may karugtong naman sa sinabi ni Bel. Ang mamayaman gumagastos para kumita. Oo. May hirap gumagastos Para party, birthday. hindi, Oo. ang mga gumagastos para makita. Oo. Hindi. Parang karugtong Diba? sa sinasabi mo, ang mayayaman kasi, they spend money to earn money. Oo. Yes. Ang mahirap hindi, they spend money just to spend money. So, yun ang nangyari. Pero, ito naman yung, yung parang habang nagkakapera ka kasi, you tend to, parang napapaligira ka rin ng mga taong, Yung lifestyle mo medyo nagbabago. Oo. Isa rin hindi yan. dapat sumasakay dun. Dapat ang ginagawa mo, hindi ka dapat sumasabay dun sa lifestyle. Wag ka yan para sasabay. ma-maintain mo yung sinabi mo kayo na dati na 15,000, tapos pagdating 150, Kulang pa. Kulang pa rin, oo. dapat yung yung mga kasama mo sa paligid mo, sumasabay ka sa ila doon sa kita. Oo, hindi sa spending. Spending yung Alam mo, kaya last year, naggumawa ako ng video. Ang tawag is loud budgeting. So, parang ang mga tao, ano ba itong loud budgeting? You just say no kapag hindi mo afford. Diba? At walang shame dun na parang, kakain tayo dyan sa mahal na restaurant, wala na nga ako pera eh. Dito lang tayo sa mas mura. There's no shame in that. Kunyari, gusto pumunta ng trip. Sabi mo na, Siargao, ang mahal ng mga ticket, ng hotel. Dito lang tayo sa Antipolo, Tagaytay. So, importante na sabihin nyo rin sa mga kamag-anak nyo, sa friends nyo na, teka lang, I'm trying to save money. Gusto kong mag-ipon. Pero same way sa mga anak natin, we have to learn how to say no. Oo. Kahit gaano ka labag sa kalooban natin, dahil gusto natin nakikita masaya mga anak natin, kapag yes tayo ng yes sa kanila, darating ang time na mawawalan sila ng tamang development at responsibility, accountability pagdating sa value of money. Kaya mamaya gabi, pag uwi ko sa bahay mamaya, Wala na. sa mga anak ko, sabi, Pero Sir Pao, Tito Paolo Bidjones, turo na. sabi na mag-no. Hindi, kasi, alam mo, it's harder to say no than yes. Yes. Mm-mm. Ang Pero hirap. bakit ganun? Yes. I don't know, na-notice ko to sa sarili ko. For kids, yes. for kids. Yun ang ibig sabihin. Pag humihingi sila, mas mahirap Mag-no. tanggihan eh. Kesa na, sige tama. na, bili mo na lang. Pero sa part ko kasi yung mga kids ko wala sa akin eh. Halos lahat ng kids ko sa mga parents nila. Ay, sa nanay nila. Mga So, nung nagkaroon ako nagkaroon ng konti, wala ako, yung personal ko wala sa kanila eh. Hindi sila nakakasama, bira, weekends. Kaya pag humihingi sila, lalo na school needs or kung ano needs nila, kino-compensate. ibigay ko na lang. Kasi, Yung guilt mo, Oo, pinapalitan mo ng yun. pera. Oo. dapat kasi nandun ako, kasama ko sila. Kaso nga, syempre, hindi ko sila na... Wait, I mean, if it's like for school and all that, Okay lang yun. maganda yun. walang issue yun. Pero yung, di ba minsan hihingi sila ng konting luho na yung dating, luho na beyond talaga the budget na sinasabi Oo, natin. tapos binablockmail ka na na. iPhone 16. Oh. Yeah, Di, so, pwede- actually nga, sabi ko nga, mga anak ko, kaya naman ako nagpapakahirap para sa inyo. Oo naman. Sabi ko, pag kami gusto sila, talaga, si Mrs. naman kinokontra. Hindi dahil sa madamot. Sinasabi niya, napakabata pa ng mga anak mo, Toyo. Turuan mo sila ng miskarte, hindi yung binibigay mo. At kunya, gusto ng bike. Bibigyan mo ng bike. Dati, bike na 5,000, okay na sa atin. Oo, yan. Oo, BMX. maganda na Ngayon, yun. 100,000, pangit pa. Ay, galaga? Oo. Yes, oo. Di ba? Kasi ngayon, iba na eh. Iba na rin eh. Pero ang isa, na-notice ko, bakit kaya ganun, no? Based on experience, the more you earn, mas lalo kang kumakapit sa pera. Kasi nagiging addictive ka na sa... That could be then. Pero at least, di ba? At ang nangyayari kasi pag konti lang yung pera mo, parang gusto mo i-compensate na wala akong pera, gagastos ako. Yung nga, no? Di ba? Pagka... Uy, parang... No, that's an interesting insight, ha? Tama Kapag yan. may pera ka, mas lalo kang... Habang lumalaki yung laman ng bank account mo, mas lalo mong Oo, kinakapitan. alam mo na, mawawalan, mas wala ka ng ganang bumili ng Interesting. maski ano-ano na lang na bagay. Iniisip mo na yung, sayang lang yun sa pera. Pero kung konti lang yung pera mo, pwede yan. Gastos to feel good. Doon na babalik tayo sa retail therapy. Eh. Oo.
kapag na-depress tayo kung naman, minsan, ayan, dyan yung mga online shopping, we feel good kasi nakakapagbili tayo ng mga malilit na mga abubot at kung naman. At pag-deliver na, masaya tayo. Oo. Probably for 2 weeks. Correct. Oo. And then buyer's remorse naman na papasok. Kaya nga 2 weeks Sugal eh. mentality is like that. Pag nanalo ka, Mm. ang pera mo, hindi mo na-appreciate yung panalo mo. Gastos ka agad kasi hindi mo pinaghirapan. Hindi mo Eh. iniipon yun. Talo ka, yung natitirang pera mo, tinitipid mo. Kasi nakukonsensya ka eh. Mm. Nasisira talaga yung ano mo, lahat-lahat. Kasi pag nangihing anak mo, kahit ano pang hingin niya, nasa isip mo, bigay ko to kasi ang dami Panalo ko lang naman napatalo to. sa sugal eh. Oo. Pero Like, ang sama nun, ang sama ng ganun. Isa yun sa mga kailangan mabago rin natin. Ito, Alex, ano yung theory sa mga tropical countries versus yung countries na may winter? Mm. On saving. I remember when I was taking my master's many years ago, one of my professors mentioned na there is a theory daw na mga tao na nasa tropical countries, mas complacent tayo when it comes to savings. Kasi ang reason daw, one of the factors daw is, tutubo naman, like example, kung nagtatanim ka, you're a farmer, tutubo naman yung tanim year-round, whole year. Oo. Pero pag cold countries, may winter na darating. Pag hindi ka magsisave during na available yun, mamamatay kayo. Yeah. So that's why somehow yung theory daw na yun is every time na may chance sila mag-save, they would save up for the Winter. For the cold season. while tayo daw mga nasa tropical, dead ma kasi One season lang tayo. It makes well, sense. you can Ganun plant naman talaga. the whole year round, wala ka nang problema eh. Yes, hindi. Oo. Yung asawa ko, his family, his mom, yung mga berries, when it's spring and summer, she makes that into jam and then she puts it for winter. Oh, di ba? Kasi parang it's still fresh. So yun. So yun yung ugali na theory nun ng nasa saving. ano nila, nasa Sa lahat, psyche na even nila. daylight savings, di ba, ina-adjust nila yung Oo. oras para mas magliwanag ng Oo. maaga. So yun ang isa din sa reasons daw. Dok, meron lang akong tanong pala. Kasi ba't ganito? Ang dami ko rin na-encounter na ganito. Katulad ako, Mm. wala pa akong pera. Hindi ko naman sa amin pera ako ngayon. Konti. Pero dati akala ko 1 million is ang yaman ko na. Sabi ko, gusto ko manalo ng loto. Oo. Baka pag may 1 million, mayaman na ako. Pero nang dumating sa punto na nakahawak ko nun, hindi pa pala ganun. Mm-mm. Kaya talagang, Nagbabago yung pag-isip natin eh. Pag andyan na. May kaibigan ako, sabi niya, once malampasan mo yung 1 million mark, mabilis na daw Gusto mo yung na next mag-10. million. Oo. It's totoo. easier daw to earn another million once you break that Yes, kasi nakuha mo na yung threshold. Oo. formula eh. Mm. Huwag ka na lang lilihis doon. Or it could be, I don't know if it's, may scientific reason. For opinion ko lang to, wala tong scientific reason. Yung the way we think, na pag mindset mo, madali lang kukunin yung perang yan, makukuha mo talaga. Oh, yun. Kasi a friend of mine, palagi ko siyang sinasabi, lakwatsa tayo, punta tayo ibang bansa. Palagi niyang sinasabi na, hindi, walang pera. Pinaulit-ulit ko, kaya natin, kaya. Nung nag-start na medyo umangat na siya ng konti, na-realize niya, sabi niya, pre, may 25K lang na round trip ticket. Sabi niya, ang mura. Sabi ko, tigas na mukha mo ha. Mura na sa'yo yan ngayon. Noon, kung 10,000 na round trip, Ang hirap. oo. Sabi niya, iba pala, no? Pag nag-change yung mindset mo, na kaya mo Yes. yung 25, mas lalong pumapasok yung pera. Tama. Alam mo, it's money at that energy, di ba? Mm. Napanood ko ng interview si Jim Carrey, yung actor. Yeah. Sabi niya, literal manifestation. Nagsulat siya ng cheque. Yes, I Put heard his that, name yeah. on it. Yeah. Parang $10 million. Yeah. 1995, I will receive $10 million. Pero hindi pa siya sikat doon. Tapos biglang sunod-sunod yung movies niya. Parang The Mask, Nakuha and then niya. Ace Ventura and stuff. And bago dumating yung date, naka-close siya ng movie, $10 million ang bayad niya. So, Yeah, I saw that interview. ano yung point doon? Anong makukuha ng mga taong nakikinig ngayon? Money and is an energy that dapat kailangan yung feeling I-attract. mo is i-attract, i-manifest. Manifest. Ang dami kong trabaho, ang daming pumapasok. Because the more you say it, yung subconscious pumapasok. Tama. Kasi naalala ko, It's self-fulfilling prophecy. yes, kasi naalala ko, college pa ako, kami sa family kasi namin, as in, you have to support yourself. Although, pinapaaral naman kami. Pero alam mo yung mga luho mo, sarili mo yan. Ganyan. Nagugulat ako kasi I would never think na wala akong pera. Maski walang laman yung wallet ko, hindi ko iniisip na walang pera. Isip ko, may pera ako. Yes. And then nagugulat ako, lahat naman ng gusto ko, nakukuha ko. Yes. And then even mga kaibigan ko nga, may isa sabi niya, mababankrupt na lang yung bangko, si Alex hindi pa. Kasi yung mindset ko, palaging,
makukuha natin yan. Di ko alam, until now, di ko pa rin maisip, paano ko na hahanap yung pera? Actually, may Oh, mga money affirmations na pwede kang, search mo sa Google na parang, I have abundance, money is all around me, I have wealth opportunities around. No joke, pinapakinggan ko yan. Di ba? Ito Yes. napansin ko rin, Nakaka-calm yung Bel. subconscious ko. Okay. Ito ba napansin ko? Hindi ko alam kung magko-contradict sa pinag-uusapan natin, pero at least may connection to sa sinasabi nyo. Business class. Sa travel. Business class parang, hindi ko alam kung makakategorize ko yan sa sobrang gastos kasi pwede ka na mag-ano, no? Pero nung nag-business class ako, subconsciously, ang effort ko sa buhay is not to lose that experience. You know what I'm saying? Experience ko siya, parang lahat ng nangyayari sa akin ngayon, I want to maintain that, Oo. Ang ganyan ka na dapat. Para makatipid ako, makaipon pa rin ako. Dapat ang effort ko, kahit gumastos ako ng business class, I can still save. The ruling of 1/3 savings pa rin. Yes. Hindi ka namang business class, magastos yan. Pero pag within that 1/3 ka pa rin ng savings, Kaya naman. kahit saan naman level yan. Pag Totoo. middle income ka, basta ma-save mo yung 1/3 sa Oo. bracket mo, Oo. savings. May bracket naman tayo na, pag nagkwento ko kasi sa mga tao na akala mo, business class, mahal niya na. Hindi, sa bracket ko, yung business class is parang pasok pa rin sa 1/3 na nasa Pangarap ko savings. yan, business class. Pero nung nag-business class ako, subconsciously, yung mundo ko, gumawa siya ng paraan para ma-maintain yung lifestyle. Kaya ka na sa business class. Parang, kasi hindi, old age na rin. Ang hirap naman ng 8 hours Ako na. pangarap ko yan, makasakay ng business class. Isang beses lang kami nag-business class sa Bali, sa PAL. Hindi pa pala yung business class. Nakala ko yun. Yung medyo malaki lang siya. Hindi katulad sa mga Emirates, di ba? So ngayon, business class na on expense ko. Usually kasi pag travel, paid ako ng bayaran nila. So wala akong gastos. Pero ngayon, gusto ko with my family, may experience ko din yun. Yung malalaking, yung talagang, di ba? Pero may Mahal eh, na, 100,000 eh. 8 hours ako, 8 hours pataas. Mahal. Mga 2 100,000 hours, yung mga sayang bayad. naman yun, di ba? Pero, yun yung ano ko lang. Kasi nga sa inyo, na-attract natin, di ba? Sinasabi mo, wala akong pera, pera ako. Yun naman, may certain kang i-maintain na gagawin mo lahat para nadudong ka sa level na yun. Without compromising the savings natin, principles na sinasabi natin. Yun ang ano ko doon. Yung question na lang dyan sa lahat ng pinag-usapan natin, di ba? Kasi gusto natin yung bagong Pilipino. Paano tayo magkakaroon ng bagong Pilipino, bagong mindset pagdating sa financial literacy? So it goes back to anong age ang dapat para ituro itong financial literacy, pagbabudget sa ating mga kabataan? I think if we talk about like financial literacy talaga, na yung technical na ituturo mo, medyo mga teenager siguro. Pero I think more importantly, yung value of money would be yung mas bata pa. Kasi even if you don't teach them yung mga terms or anong ibig sabihin yan, if they know, yung nakwento mo nga kanina na you have $20 or euros and you make do with that one. If bata ka pa, you know the value of money. And then you decide na, di ba nga may studies nga dyan na na yung may mga bata iniiwan nila ng pagkain, sabihin nila, okay, wag mong galawin. Then aalis sila. Yes. After many years, binalikan nila yung mga bata, tiningnan nila kung sino yung hindi sumunod. Ang successful yung naghintay because of delayed gratification. Kasi nga, kailangan talaga, even at a very young age, they have to know the value of money. Yun ang important. Ako isa lang, share ko lang sa inyo ha. Ako pag nakakita ako ng coins sa kalsada, sa lapag, kahit 25 or piso, pinapulot ko. Minsan kahit madaming tao, minsan ba't po kinukuha yan? Piso? Talaga sa bulsa. Kasi pera pa rin yung para saan. Lahat yun, ang dami nakapuna sa akin nun. Kunyari, naglalakad kami, may makita ako kahit yung 25 cents. Ngayon, ba silver na siya, ay parang, pinapulot ko, lalagay ko sa bulsa ko. Kasi para sa akin, pera pa rin yun eh. Gusto ko rin masabi sa kanila na dapat ganun. Piti sa pagkain. Yung pagkain, like ko sinasabi sa mga nililibre ko or sa mga kasama ko, huwag kayong magtitira ng pagkain kasi sayang. Ang daming nagugutom, ang daming mas gusto niyan. So, kuhanin nyo lang yung kaya nyong kainin, bumalik kayo pagkagutom pa kayo. Kasi kumuha kayo ng madami, tapos nasasayang. So, yun lang, share ko Ako lang. ang takeaway ko sa episode na to, ang natutunan ko talaga sa mga anak ko, hindi ko pa hintayin sa school, sa bahay, mag-change talaga ako. Realization ko yan, although financial management yung anak ko, 27 years old, nagtatrabaho na siya. So, I have no problem with him.
yung 17 years old kong anak, doon ako medyo na, so 10 years ang gap. Tapos, medyo napapaubuso ko. And start also to change para papakita ko sa kanya yung value of money. And para naman sa overall family, I think okay yung budget na narinig ko kay Bell with the writing. Kasi lahat naman talaga pag sinulat mo, Maaalala mo. hindi lang yun. Pag sinulat mo talaga makikita, iba yung sulat Kahit pag galit ka, sinulat mo, after mo sulat, wala na yung galit mo. So, ay natutunan ko dito, which is budget. Makita mo talaga para mas clear yung savings. So, yun. Yung sa akin naman is clearly mindset yan pagdating sa pera. How do we view money? And maganda yung binanggit kanina, di ba? Bakit ba kapag konti lang pera natin sa account natin, mas lalo natin ginagastos. And then kapag malaki-laki na, hinihigpitan natin yung hawak natin. I think that's something we should embrace in the sense na identify and know na yan pala ang isa sa mga pwede nating baguhin. Di ba? Baguhin in the sense na kapag konti na lang, higpitan mo rin. Kaya po pala higpitan Ituloy-tuloy mo na yung paghigpit para tumaas sa mga savings natin. Correct. Ako, siguro magbibigay na lang ako ng concrete na tips para sa mga listeners natin kung paano sila pwedeng makatipid. I think number 1 is kung pwede nyong kainin or inumin sa bahay, doon na lang kayo. For example, kape. Lahat naman tayo mahilig mag-order sa Starbucks or ano man. Pero hindi natin nakikita na everyday if magkakape tayo or mag-Starbucks, nag-a-add up din yan. Number 2, kunyari, soft drinks or mga sugar drinks. Switch na lang kayo sa water at maghanap kayo sa office nyo. Yun, diba? Yung water na pinoprovide ng office nyo. Kasi these small things that you buy, akala nyo wala lang yun. Pero it all adds up. Number 2, ang gusto kong sabihin is huwag kayong mahiya na pag-usapan ang pera sa sarili nyong pamilya. Sa asawa nyo, sa kapatid nyo. Kasi ang important thing that I learned is you have to talk about money in order to understand it. Pag nahihiya kayo na wala kang pera or konti lang nakita ko ganito, walang communication sa pamilya. Yeah. Diba? Tapos pagdating ng bills, kakamot na lang, pasan natin kung ito. So kailangan talaga may transparency sa mag-asawa or boyfriend or girlfriend kung anong kaya nyong bayaran. Kumbaga dapat open topic siya. Open topic at hindi sensitive, hindi yung, hindi natin pinag-uusapan na. Kasi it's not respectful, di ba? Ayun, it's a modern age na. Ito yung kita ko. Magkano ba yung electricity bill? Ganon. Tama. So, yun lang yung mga sana tips ko. At sana yung sa mga nakikinig, meron din silang... Yes, makinig kayo. Ako nga na dami kong... Ngayon pala, naglalaroan, sabi ko, dami ko palang hindi ginagawa. Ako, yari kayo. Which is, eventually, if I'll continue, kung nakakasanayan ko ngayon, diba, pangit yung kalalabasan. So ngayon, I'll start doing those things na like yung mga tamang budgeting, tamang bibigay sa anak. Kasi ang hirap din, di ba talaga? Magkano ang budget ng anak mo nung Christmas na lang? For example, one kid. Magkano ang binigay mo for their clothes, for their Christmas season? Magkano sa'yo? Mga 50,000. Di ba? Same din sa akin. So, di ba? 50 Dati, mil? yes, Okay. kasi sapatos nila, 7,000 or 9,000 for the shoes. 17 years old yung anak niya. Grabe. Ako 11. At saka 28. Grabe. Tama? Hindi ako nagka-credit card hanggang 25 ako. Kasi parang mentality again ng mom ko is utang. Yun nga, ang loan is something, is money that you spend na you don't own pa. Yeah. So, as much as possible, wag muna kung pwede, hindi natin gagawin. Pero magkano dapat ang allowance ng Aakyat ba napasok? yung allowance ng anak mo? Hindi, ano lang naman yun. Christmas naman yun. Ay, Christmas lang. Christmas lang. Pero magkano ba dapat ang allowance ng isang anak na nag-aaral? Sa private school. Gary. Ako wala akong allowance, nagbaon ako. So ang ginawa ko is binenta ko yung mga sandwich ko sa mga kaibigan. Hindi. Ikaw, magkano ang allowance? Aral natatanda ko, pwede ka na mag-survive ng 5 piso nun. Ako, at Doc, tanong ko lang, is 15,000 allowance for each student okay na? Per, Head. I mean, ilang araw? For the whole month. For the, ano lang yan, baon Siyang lang. minimum wage. Ngayon, pwede na ata siya. Ang minimum wage Kasi yung dating. kung malayo ka naman nakatira, kailangan niya mag-commute. Kung libre na siya, parang yung 500, A week, no? malaki. Hindi, a week. 500 a day, ang Di, laki. mahal nun. lang. 500 a day yun, malaki yun. Malakas na 100 a day? Oo. 15 weeks, each kid 15,000 per month Unless Kasi- kasama na ang lunch nun. Oo, sama lang. Oo. Yun yung binibigay ko sa Oo, kanya. okay. Pero
less yung expenses ng schools, project, Oo naman. tuitions, Oo. lahat. Wala, sapatos, wala. Kasi nga malalayo sila sa akin eh. Every time bibigay ko lang ito for the whole month nyo. So, di ba? At sa dami ko natutunan. Maraming salamat. Well, at least nababudget na nila yung 50. Oo. Yes, hindi na sila pwedeng... The whole Humingi pa ng extra. Hindi, dahil nga sila extra. Kunyari, Daddy, kailangan ko ng dagdag dito sa bike. Okay. Pag-usapan na. Ibigay. So, syempre. At sabi nga ng Apo Hiking Society, Ito na. Here we go. Let's wrap it up. ako Alex. ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Kaya mga anak, abangan nyo ang pag-uwi namin ni Toyo dahil kayo ang nadali sa episode na to. Wala na. Bigla kayong tinipid. Tama na yan. Tipid-tipid na tayo mga anak, ha? Apo Hiking Society. Okay, sige. Pasalamatan natin ating guest, Alexander Daglea. Maraming salamat. Maraming salamat. po. Salamat, Doc. Okay po tayo. Maraming salamat din sa lahat ng mga viewers natin, mga listeners po natin, sa lahat ng mga social media accounts. Andyan po ang YouTube, ang TikTok, at ang Facebook. Kasama na ng Spotify. Patuloy po kayo magpadala ng mga messages and makita-kita po tayo sa ating next episode. Ito po ang Bagong Filipino Podcast. Happy to serve!